From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and now I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. My life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Okay, so purihin po ang Panginoon. Sa oras na ito ay mag-umpisa na po tayo sa patuloy na pag-aaral ng katotohanan. Ito na po yung panahon na kung saan ay atin pong alisin ang lahat ng mga tabing ng nagtatago nagkukumpli sa tabing ng mga katotohanan na kailangan po nating mapag-alaman.
handa na po natin ang ating mga isipan upang ito ay patuloy na mapasailalim sa kapamahalaan ng ating puso, dahil ang puso ang siyang may kakayanan na unawain at malaman kung ano ang lubos na katotohanan sa Diyos. Kaya hayaan natin na ito ay magpasailalim sa kapangyarihan ng ating puso. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay concerning the throne of the risen Christ. So buksan po natin ang ating mga Biblia from mula sa Matthew chapter 25, verse 31 hanggang 32. Basahin ko sa inyo sa King James Version. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. Father, we thank you for this day, and then, Lord, that we may be able, Lord God Almighty, to continue to join ourselves as one together and to enter into your holy presence. Thank you so much, Lord, sa patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan upang kami patuloy na malaya, Panginoon, Lord God, na sama-sama napapasok, Panginoon, Lord God Almighty, and live into your holy presence all day long. Father, thank you so much, even the presence of all your heavenly hosts, and even, Lord, your holy fire that is now na sumasabog sa lugar na ito, at sa lahat ng mga tagapakinig at nag-aaral, Panginoon, ay sila, Panginoon, ay kabahagi sila sa mga magtataglay ng apoy na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Panginoon. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So, ang ating pag-aaralan ay hinggil doon sa throne of the risen Christ, trono ng buhay na Diyos. Bakit napakahalaga na ito ay maunawaan po natin? Dahil alam natin na ang Diyos o si Kristo ay siya ang Panginoon and the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya lamang, yung pagkakaalam natin na siya po ay King and Lord of Lords and King of Kings ay hindi po dahil nabasa po natin at narinig sa banal na kasulatan, kundi dahil ito ay nagkakaroon ng kaganapan, katuparan, o karanasan in His presence to dwell in His holy presence all day long. At mauunawaan lamang po natin ang kahalagahan nito kung maintindihan natin kung ano ba ang nangyari sa buhay ng tao mula pa nung likhain ng Diyos ang tao hanggang sa kapanahunan at hanggang sa uling panahon. Unless na ito ay maunawaan po natin, dito natin makikita ng katuparan, visible na katuparan ang lahat ng layunin ng Diyos. Una sa lahat ay kailangan maintindihan at balikan natin ang panahon na kung saan ay nilayon ng Diyos na likhain ang tao dahil napakalaga na maunawaan dahil marami kasing mga nag-aaral ng banal na kasulatan at sa katauhan natin bilang Gentile by nature at naging kabahagi lamang po tayo sa kaharian ng Diyos na ibukas ang pintuan ng kaharian ng Diyos dito sa bagong tipan. Noong bumulwak ang dugo ng ating Panginoon Jesus in the cross of Calvary, dito na po nabuksan ang pintuan para sa lahat ng mga Gentile na nagnanais, na nagdesisyon, na lisanin ang mundo na ating nakagisnan at papasok na tayo
sa kingdom ng ating Panginoong Yesus at manahan sa kanyang piling all day long. So mag-uumpisa po sa buhay na ito hanggang sa eternity. Hindi po yung panahon na kung saan ay mamamatay ka na physically at saka mo lamang makakapiling ang Panginoong Yesus. Hindi po, kundi ngayon pa lamang, habang tayo'y nabubuhay, ay kailangan po natin na makapiling na. Kaya ko lagi sinasabi na yung kaligtasan ay hindi po dumadarating sa buhay ng tao pagkatapos ng kamatayan ng pisikal. Ang kaligtasan dapat maganap bago dumating ang kamatayang pisikal. Dahil kapag namatay ka na hindi po dumating sa iyo ang kaligtasan o kalayaan ng iyong kaluluwa, sa impyerno ka na pupunta. Kaya po, napakalaga na kailangan maunawaan natin ang lahat. Nung linikha, nung nakita ang Diyos ang planet Earth, actually ito ay void and dark. Hindi po maganda. Ngunit ito ay nilayon ng Diyos na buuin at linano na ito ay magiging isang paraiso. Kaya makikita, mababasa po natin in the book of Genesis, chapter 1, chapter 2, na ito ay linikha ng Diyos, ng dagat, ang mga isda, mga ibon, at nagkaroon ng firmament. Lahat ito ay nung tingnan ng Diyos, sabi, it is good. So dito nakita ng Diyos yung kagandahan ng kanyang trabaho through His creation. Kaya po, linayon niya na lumikha ng tao na ito ay kailangan paglagakan niya ng kapamahalaan upang bantayan itong planet Earth na kanyang lilayon na gawing isang paraiso. Bakit kailangan may magbantay? Kasi po before na ito ay nilayon ng Diyos na ayusin ang planet Earth bilang isang paraiso sana, ay nandito na, nahatulan na si Lucifer at ang kanyang mga kabig nung sila ay nagkasala ng treason against God. Dahil linayon ni Satan na gusto niyang, nais niya, nagsabi, I will ascend to heaven, I will sit at the throne of God. So lahat, I will, ginusto niya na maging kaparehas ng kanyang Creator. Kaya ang ginawa ng Diyos ay inalis ng Diyos yung kanilang angelic body kasama yung mga 1/3 of the population of angels doon sa kalangitan. Inalis yung kanilang angelic body at itinapon sila sa labas ng kalangitan o heaven. Kaya sila yung mga disembodied spirit na nandito sa kalawakan, nandito sa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Kaya nga nung nakita ng Diyos na ito ay kanya pong nilayon na gawing itong planet Earth as a paradise, a miniature of heavenly paradise. Sabi, bakit miniature? Ito kaparehas kasi. Maliit na kontinente, pero kaparehas sana ng paraiso na nasa langit. Kaya po nung nilikha niya, ang tao, kumuha siya ng alabok. Yung alabok po ay, ito po ay ginawa niyang hugis tao. Na ito ay magiging dwelling place o tahanan ng kaluluwa o tao at ang puso na ibinigay ng Diyos mula sa Kanya or the Spirit. Kaya nga, tripartite being, spirit, soul, and body. Yung body ay ito po yung dwelling place. Ito po yung tahanan. Pero yung tahanan na ito ay supposed to be immortal ang pagkalikha nito. Upang sa kanila pong patuloy na pamumuhay at pagdami ng tao ay malaya ang tao na mamuhay sa presensya ng buhay na Diyos na punong-puno ng kapayapaan, kagalakan, katiwasayan, andun ang tunay
tunay na pag-ibig at pagiging isa ng lahat ng mga creation dito sa planet Earth sana. Yun po yung linayon ng Diyos. Kaya lamang noong nakita ni Satan na lumikha ng Diyos ang tao, na ito ay magtataglay ng larawan at wangis ng Diyos, na magbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos, nakita ni Satan, kaya po nagplano. Pumasok po sa isang serpent. So kung bakit serpent ang pinili niya, inuulit ko, dahil yun lamang ang animals here on planet Earth na napakaraming expression na pwedeng gamitin ni Satan upang malinlang niya ang ating ninuno. The only way that Satan ay mailayo niya ang linikhan ng Diyos na tao ay linlangin siya at kunin yung kanyang atensyon na ito ay may focus doon sa kanyang panlilinlang. Kaya nga nung bago dumating si Satan sa buhay ng ating mga ninuno, ang sabi ng Panginoon, pwede niyong kainin ang lahat ng mga bagay dito sa paraiso, maliban yung punong kahoy na nandun sa gitna ng halamanan. Huwag niyong sasalingin, dahil ito yung punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Dahil kapag ito ay ginalaw ninyo, siguradong mamamatay kayo. At doon po ay ginamitan ni Satan ng panlilinlang na mga salita. Kaya yung ating ninuno, si Eva, ay nalinlang. Kaya nga sabi ni Satan, di ba sabi ng Panginoon na kapag ito ay kainin nyo itong bunga, ay malalaman ninyo ang mabuti at masama? Kaya sabi niya, katulad nyo na ang Diyos. Since na ang ating ninuno ay ignorant, at ang ating ninuno, ang paglikha ng Diyos sa tao ay hindi po isang robot, kundi tao na mayroon pong damdamin. At linikha niya ang tao, binigyan siya ng free will to enjoy and to rejoice sa malayang buhay in the presence of the living God, na mamumuhay sa loob ng paraiso. Kaya lang nakakalungkot dahil nung nalinlang ang ating ninuno, nahulog ang ating ninuno sa pain ni Satan, kaya po yung spirit o yung puso na nanggaling sa Diyos ay bumalik sa Diyos. Kaya itong mga si Adan at Eva ay napalabas sila sa labas ng Garden of Eden. Dito na po na-acquire ni Satan yung kanyang legal authority to conquer. Na-conquer niya ang buong mundo na sa pamamagitan ng physical na katawan. Ito po yung kanyang ginamit upang makamtan niya yung kanyang legal authority to rule over the face of the earth. Kaya dito na nagumpisa na ang tao ay naging slave ni Satan, na ang ginamit ni Satan na ibilanggo ang tao ay walang iba kundi yung katawan, sariling katawan ng tao. Dito na ibinilanggo, dito na nabartulina ang tao. Dahil si Satan po yung authority ng tao to rule, na magbantay sa planet Earth,
Yung katawan na nanggaling sa lupa ay nakuha ni Satan. Kaya ito po yung kanyang ginamit laban sa ating Diyos na buhay. Kaya makikita po natin na meron pong batas na ito ay inilagay ni Satan sa ating physical na katawan. Sa physical na katawan or dwelling place ng tao o ng kaluluwa. Meron na pong batas, kaya nga sinasabi, law of the flesh. At itong batas na ito, ang siya nang naging kapangyarihan upang alipinin ang bawat kaluluwa. Upang yung kaisipan ng tao ay mai-focus sa batas na ito, dahil kapag hindi sinunod, yung tao ay magdusa sa loob ng bilangguan. Kaya walang magawa ang tao kundi tustusan ang pangangailangan ng physical na katawan. Na di natin alam na habang tayo po ay nagtatrabaho, nagdurusa, yung physical na katawan natin, ang dahilan kung bakit kailangan para makaulam ng masarap. So, ibig pong sabihin, makainom o ano pa man, madamitan ng magandang kasuotan. So, wala tayong magawa, kundi dito na nakafocus ang ating pagpaplano, ang ating kalooban, ang ating atensyon, ang ating kaisipan. Kaya po, nanduroon na kailangan mag-aral tayo hanggang makatapos, pagkatapos magtrabaho, dahil kailangan na matustusan itong physical na katawan upang maibsan ang pagdurusa ng tao o kaluluwa na nakabilanggo sa loob ng bilangguang ito na naging tahanan ng tao. Kaya yung malayang ibinigay ng Diyos na katawan o tahanan o residensya ng tao ay naging bilangguan. Ito ay naging house of bondage. Ano po ang dahilan kung bakit nililang ng Satan ang mga tao? Dahil dito po, kung titingnan po natin, hindi natin alam na habang tayo po ay nagtatrabaho sa layunin na tustusan ang physical na katawan, di natin alam na tayo ay naglilingkod kay Satan. We are serving Satan. Alam nyo nung yung spirit, kung bakit binigyan ng Diyos ang tao, nung nilikha niya ang tao, upang makilala niya at malaman niya ang tunay na katauhan ng Creator. Kaya lamang, nung nalinlang ating ninuno, bumalik po yon sa Diyos. Kaya ang tao ay wala siyang magagawa kundi magpaalipin, mapasailalim sa kapamahalaan ni Satan through the law of the flesh. Kaya yung mga recreated mga demons ay sila yung mga pumasok sa buhay ng tao to demonize ang kaisipan ng tao. Hindi po demon-possessed, kundi demonize. Bakit demonize? Sila yung may control sa kaisipan. Ipinakita nila ang lahat ng bagay dito sa daigdig at lahat ng mga nakikita natin, lahat ng ating pong naisip concerning sa mga buhay dito sa daigdig, ay di ito na ang nagdala sa atin upang sumunod kung ano yung bagay na nakikita po natin. Live by sight. Kaya dito po nakapagtrono si Satan and he conquered the whole world.
Kaya nga sabi ni Pablo na ang sabi niya, ang lahat ay nagkasala at wala nang matuwid sa harapan ng Diyos because all have sinned and fall short to the glory of God. Nawala na. Nawala na yung direksyon ng tao. Dahil noong pong na-conquer ni Satan, ang buhay ng tao, nagsilbi na ito na bingi at bulag. Paano nagiging bingi? Paano nagiging bulag? Kahit na gaano ang pagtuturo at pagbabasa ng tao sa Biblia, hindi na niya nauunawaan, kundi nalalaman lang niya na mayroong Diyos na tagapagligtas. Pero yung kanyang katuparan sa kanyang buhay hinggil sa layunin at tunay na layunin ng kaligtasan ay wala na pong nangyari sa buhay ng tao. Dahil nanatiling bulag ang tao, binulag ni Satan dahil sa buhay sa daigdig na ito. Because through the law of the flesh. Yun po ang nangyari. Kaya, sinabi ng Panginoong Hesus in John 10:10 na si Satan ay pumunta upang pumatay, magnakaw at manira ng buhay. So, ito yung ginawa niya po sa ating mga buhay dahil na-conquer niya. At lahat ng mga batas ni Satan hinggil sa trabaho ng laman ay naamendaran ng tao. Paano naamendaran? Kagaya yung paglalasing, alak, drunkenness. Kung tutuusin, hindi naman masarap ang alak. Mapapangiwi ka kapag kanilulun mo yung gin. Kaya lang, ang naging bunga sa tao kapag ka napasarayaran na yung kanyang lalamunan at medyo napapadami, nawawalan na siya ng kahihiyan. Matapang na. Sira na ang kanyang pag-iisip. Kaya masasabi na niya ang lahat ng bagay upang may pagmalaki niya ang mali kaysa yung tama. Bakit? Kasi bulag ang tao. Ang kanilang ipinagmamalaki ay yung mali. At yung tama ay ikinahihiya nila na makita ng lahat na nangyari sa kanila. Kagaya ko noon, ako ay isang black sheep sa aming pamilya. Pero purihin po ang Panginoon dahil nung napunta po ako ng Jeddah, Saudi Arabia, ay doon ko po natagpuan ang buhay na Kristo. Dati kapag, nung hindi ko pa siya natagpuan, ay nanginginig ang katawan ko kung hindi ako uminom ng alak. Kaya doon sa Saudi, ang iniinom ko ay musi. Linalagyan ko ng pad ng alkohol at sinusundan ng ilang kahang sigarilyo hanggang lolobo ang aking isip at sasabihin ko, heaven pray, heaven pray. At purihin ang Panginoon dahil doon ko natagpuan ang buhay na Diyos dahil sa pagpupunyagin ng aking kakwarto na naging spiritual father ko. At doon ko nasilayan at nakita ang buhay na Diyos. At nabago ang lahat ng aking buhay. Kaya nung umuwi ako, iba na yung naririnig ko sa mga tao. Ang sabi nila, ano raw yung nakita ko dahil nasiraan na daw ako ng ulo.
Nung lasenggo ako, sabi nila demonyo ako. Pero nung nabago ang aking buhay, nasiraan na raw ako ng ulo. Ganun po ang tao, bulag, ikinahihiya kung ano yung mabuti, at ipinagmamalaki kung ano ang masama. Yung kanilang pinaggagawa kahit na sa pagpatay ng tao, pagnanakaw, ipinagmamalaki dahil yun po yung batas ng kadiliman. Na ito po ay kanyang ininitiate sa buhay ng tao na bunyi ang katauhan ng kadiliman. Kaya nga lagi kong sinasabi na hindi doon sa ginagawa natin na tayo'y nagkakasala, hindi doon sa pagpatay ng tao, hindi doon sa pagdanakaw, hindi doon sa pagiging ano pa mang bagay, kundi dahil tayo ay nasa ilalim ng batas ng laman. Kaya yung kaisipan natin na bilanggo sa karnal na pag-iisip, na ito ang ginamit ni Satan upang ang tao ay hindi niya po namalayan at hindi po aware ang tao that through the law of the flesh, we are serving Satan. Kaya doon niya po na-conquer. Kaya kahit na anong gawin, ibasa mo man lahat ang Biblia sa lahat ng mga tao, ibasa mo lahat sa mga kandidato, i-acknowledge nila. Pero kailanman hindi nila hinanap kung paano at kung paano ang magandang layunin yung kanilang naririnig. Hanggang sa karunungan lang, hanggang sa kaalaman lang. Ang dami-dami ang mga matatalino, pero walang nangyari sa kanilang buhay dahil nananatili silang karnal. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon na, salamat Ama dahil itinago mo ito sa mga matatalino o marurunong at ibinukas mo ito sa mga mangmang. Kaya sabi ni Pablo na pinili ang Diyos ang mga mangmang upang hiyain ang mga marurunong. So ibig pong sabihin na lahat ng kaisipan na ito'y na-initiate at nanggaling sa kingdom ni Satan, it is limited at kailanman hindi niya malalaman ang lubos na katotohanan dahil ang katotohanan ay mabubuksan lamang kapag tayo po ay makalabas o makalaya mula sa batas ni Satan, which is the law of the flesh. Kaya yung dahilan na itong bagong tipan, ito na po yung ultimate remedy of God. Kung paano niya aabutin ang lahat ng mga tao sa bukas na pintuan sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. The only way na kailangan gawin ng Diyos o ang ating Panginoong Hesus na yun yung layunin kung bakit noong namatay ang Panginoong Hesus, umakyat sa langit, bumaba siya, hindi na po si Jesus bilang tao, kundi si Jesus bilang si Kristo in order to indwell Himself in our mortal being, to enthrone Himself. Kaya sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 3 and 6, nang sabi niya, do you not know that your body is the temple of the living God? A residence of God here on planet Earth, it is our physical body. Kaya yun po ang dahilan. The only way ay makapasok ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Bakit? Yung kanyang pagdating ay babaguhin niya ang lahat ng bagay na nakagisnan natin mula sa kingdom ni Satan, pati environment na ating nakagisnan ay babaguhin niya lahat.
pati ang pag-iisip natin at yung pananalita natin na ito ay nasanay o nahubog mula sa batas ng laman ay babaguhin niya ang lahat. Kaya nga the only way kung bakit kailangan siyang makapagtrono, dahil kukunin niya yung posisyon ni Satan sa ating mga buhay. Kaya lamang sa ating Gentile by nature, ang kalayaan ng buhay na Kristo na papasok sa atin ay nanduroon sa malaya nating desisyon na buksan ang ating buhay upang pakapasok siya at talikdan ang mundo na ating pinanggalingan. Yun lamang po ang kailangan ni Jesus. Dahil yung kanyang pagpasok sa kanyang pag-upo sa trono, kapag ito'y malaya siyang makakapasok, ay dala-dala na niya the grace of God, na ito ay idadamit niya sa mga taong nagdesisyon na lumabas mula sa kingdom ni Satan at nagnais na pumasok o sumanib sa kingdom ni Jesus Christ, ay ito ay idadamit niya. The grace of God. Pero marami pang proseso bago mo makamtan the grace of God. Hindi doon sa karunungan mo, hindi doon sa kaalaman mo, hindi doon sa narinig mo, kundi doon sa dinisisyunan mo noong ikaw ay nalaman mo yung tunay na layunin ng Diyos at ibinukas mo ang iyong buhay, then doon mo po lamang makakamtan the grace of God. Dahil yung grace na tinatawag, inuulit ko, ay ito po yung spirit o puso na ito ay nawala nung nagkasala si Adan at Eva. Ibabalik na ito, i-replace na ang lahat ng mga demonyo na ito ay nagtrono sa ating mga buhay to demonize ang ating kaisipan. Maraming gustong makalaya, maraming gustong sumanib sa kingdom ni Jesus Christ. Ang problema, hindi maiwan-iwanan itong kingdom na ito because of the law of the flesh. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang daming mga tao sa buong mundo takot dahil sa pandemya. Hinahanap nila ang kasagutan. Injection dito, injection doon. Para matakasan nila ang COVID-19. Pero, sasabihin ko po sa inyo, may pandemya man o wala, may COVID man o wala, yung physical na katawan na ito lang ang kayang patayin ng COVID o pandemya ay mamamatay din kahit na walang pandemya. Dahil ang physical na katawan natin nung nahulog na po ang ating ninuno mula sa kamay ng Diyos, ay dito na nag-umpisa yung kondemnasyon, yung bulok na buhay, na itong immortal na katawan, supposed to be na nilayon ng Diyos, it turns into mortal. May kamatayan na po. Kaya nga sabi ng Panginoon in Genesis chapter 7, chapter 3, verse 17 to 19, that sabi niya na dahil pinakinggan mo ang tinig ng babae, sabi niya kay Adan, cursed is the ground, and sorrows you shall eat all the days of your life. Yung sinabi na curse is the ground, doon na po nag-umpisa yung kondemnasyon sa buhay ng mga tao na ito'y nakaluklok sa isang tahanan, a residence, sa physical na katawan na galing po sa lupa, ngunit ito ay nagtataglay na ng sumpa dahil sa kadiliman.
bulok na. Kaya nga, ginawa ni Satan, ginagamit niya ang physical na katawan natin upang makamtan niya yung legal authority to conquer the whole world, na ito'y inaamendaran ng tao. Iniisip natin ang Diyos, pero ang layunin ay upang makamtan natin ang kasaganan, kayamanan sa daigdig na ito para matustusan ang physical na katawan natin. Ngunit ang problema, hindi inalintana ng tao, natatakot na mamatay physically, pero hindi natatakot na pupunta sa impyerno yung tao na nakalukluk sa katawan na ito na bulok. Ganun po ang nangyari. We are all ignorant about this truth. But thank God, dahil ibinubukas ng Panginoon, na may silbi ang ating physical na katawan habang tayo po ay nakaluklok in the presence of the risen Christ. Dahil ito ay gagamitin ng Diyos, ni the risen Christ, to be His tabernacle, to exercise His dominion. Magtutrono bilang the king, and you are the king when it comes to planet Earth. Kaya He is the King of Kings. Yung position ni Satan ay kukunin niya na ng Diyos, pero nanduroon sa ating malayang pag-submit ng ating buhay sa Kanya. Bakit malaya? Kaya nga, sabi ng Panginoon, that the Son of Man shall come down in His glory with His holy angels to sit at the throne of His glory. And the throne of the risen Christ ay walang iba kundi ang ating physical na katawan. Gagamitin niya until yung pong kalooban niya kung kailan mateterminate ito. Dahil kapag na-terminate na ito, nakahanda na yung bagong tahanan mo, na ito'y luklukan mo sa walang hanggang buhay, na hindi na po kurap at bahagi ng kondemnasyon sa daigdig na ito. Hindi na po. Kaya marami, nananalangin tayo sa mga kapwa natin for deliverance dahil nakapagtrono na ang Panginoon sa buhay. Ang problema, pagkatapos na makalaya ang isang tao, pagkatapos na lumabas ang mga demonyo na ito'y nagdidimonay sa kanilang mga pag-iisip, nanatili pa rin sila sa karnal na buhay. Malaya pa rin, bukas pa rin ang pintuan ng mga demonyo sa buhay ng tao, kaya pabalik-balik na lang ang tao sa loob ng kingdom ni Satan. Kaya yung katawan po natin, tandaan po ninyo, ay hindi na po ito tahanan ng kalayaan, kundi ito ay tahanan ng pagkaalipin. Naging alipin tayo ni Satan. At gusto ng Panginoong Yesus i-take over, na gusto niyang kunin, gusto niyang dalhin, pero kailangan ikaw ang magdesisyon. Ibibigay mo ba kay Jesus ang katawan mo o pananatiliin mo kay Satan? Dahil kapag ibinigay mo kay Jesus Christ, the Son of the living God, ibig pong sabihin, hindi na po yung laman, ibabalik niya po sa original na posisyon, na ito ay magiging tahanan lamang habang tayo po ay nabubuhay sa daigdig na ito. Ngunit mamumuhay na po tayo sa realidad ng buhay sa piling ng ating Panginoong Yesus. Dahil ang tunay na buhay ay spiritual life, hindi po karnal. Naging karnal lang tayo dahil kay Satan. Siya yung nag-initiate, siya yung nagdala sa atin ng lahat ng mga klase ng kaisipan na ito'y akma doon sa kanyang layunin, to kill, to destroy, and to steal man's life. Kaya makikita po ninyo, sa dinabi-nabi ng mga Kristiyano kuno,
sasabihin, iisa tayo kay Kristo. Iisang pamilya tayo. Napakagandang pakinggan. Pero hindi nakalaya-laya ang tao, ang mga Kristiyano, na nakapokus yung kanilang pagpapahaglaga lamang doon sa kanilang pamilya na nakagisnan. Bumabalik dito yung kanilang karnal na pag-iisip na ang bunga ng pagpasok sa buhay ni Kristo, pagkatapos na siya po ay makapag-indwell sa atin, buburahin niya lahat ng mga klase ng kaisipan at damdamin na ito ay nakamtan natin mula kay Satan, yung kasakiman, yung makasarili, yung mapang-api, mapagmataas, mapanlaik, lahat yan ay papalitan ng pag-ibig. Kaya makikita nyo sa unang arangkada ng Book of Acts, ang sabi, na bagamat itong mga bayan ng Diyos ang nauna na nag-journey bilang church, ay makikita natin that they considered all their possession common to them. Lahat ay sa kanila. At ang sabi ng banal na kasulatan, walang sinuman sa kanila ay nagkulang. Because God is always there. Napunuin ang lahat ng bagay. Kaya lamang dahil sa pamilya natin, biologically, wala tayong magagawa, kundi nakabilanggo, nakabartuli na tayo dito sa likuran na sasabihin natin, we are one family in Christ. Yun hindi nabibrek. Yun hindi nagkaroon ng kalayaan. Still, bilanggo. To sit at the throne of His glory. Sino ba itong glory? Ikaw. Kaya nga dala-dala ng Panginoon ang grace, the heart, the Spirit from God, upang idamit sa'yo, upang ikaw ang kanyang kaluwalhatian na once na idamit sa'yo, ang batas na ito'y aalipin sa'yo. It's no longer the law of the flesh, but it is the law of the Spirit that operates through the law of love and compassion. Dahil kung dahil lamang sa daigdig na ito, ay babaliwalain natin yung ibubunga ng presensya ng ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Still, sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Bakit ganun? Kasi temporary lang ang ating buhay. Maaari ngayong buhay ka, bukas patay ka na. Anong naging kabuluhan ang lahat ng iyong inaangkin? Anong kabuluhan ang lahat ng iyong tinatamasa na mga kayamanan at mga bagay na ito? Dahil nakalaan ito sa iyong pamilya at inipon mo, ngunit pagkatapos kinaumagaan, patay ka, wala na. Pero sa kingdom ng Panginoon, buhay ka o patay ka, meron pong kabuluhan because you are investing in the kingdom of Jesus Christ sa kalangitan. Nag-i-invest po tayo. Kaya hindi tayo makakapailan lang, hindi tayo makakarating doon sa pinakatuktok ng dimension na panawagan ng Diyos to live in a new habitat that God has prepared for us, dahil po nakatali pa rin tayo sa pangamba, pagkatakot hinggil sa buhay na ito. Tandaan po natin, in Christ, wala tayong kinatatakutan. Physically magutom ka, physically wala ka ng pera, physically maging ganito ka, pero mas higit na mahalaga na makamtan mo ang iyong
qualification to enter into God's kingdom rather than makamtan mo ang lahat ng bagay sa daigdig nito to dwell in hell pagkatapos nito. Sit at the throne of His glory. Ano ba yung glory? Bakit you became the glory of God? Glory, ito ang expression ng lubos na pasasalamat natin sa Diyos. It is an expression of thanksgiving. Naituro ko na sa inyo kung ano yung thanksgiving. Thanksgiving na hindi po katulad sa alam ng tao na oras-oras sasabihin, Panginoon, salamat, Panginoon, salamat, Panginoon, salamat. Pero ang tunay na pasasalamat, kaya upang ikaw ay maging gloria ng Panginoon, ay yung pasasalamat na ito, you acknowledge the real life that Jesus ay ibinaba. Nung nilayon ng Diyos ay tinanggap mo at naisuot sa iyo, yun po yung pasasalamat mo dahil doon ikaw ay napupuno ng kagalakan dahil sa buhay na yan. That is thanksgiving. And that thanksgiving, and that is also, yun po yung operation ng tunay na pananampalataya. Hindi po yung nanampalataya ka, sinabi mo magkakailangan ako ng 10 billion pesos at dumating. Sasabihin, praise God, napakalaki ng pananampalataya mo. Hindi po. Ang pananampalataya, inuulit ko. At sinabi ko na noon pa man, na yung pananampalataya ay hindi po ibinigay para lamang sa mga material na bagay, kundi yung patuloy na dalhin ka, i-operate ka to walk and to live in the presence of the risen Christ. Ibig pong sabihin, kalayaan, and that is the greatest miracle ever happened into your life, kapag ikaw ay nakalaya from the bondage of Satan, living inside, doon sa kanyang kingdom through the law of the flesh. That is the greatest miracle. Kahit na may sakit ka, kahit dispalinghado ang physical na katawan mo, hindi mo na problema yung problema ni Jesus because you are His tabernacle. At hinihintay lang niya na you are qualified now na mag-abroad doon sa kalangitan. Then, mateterminate na pero nakahanda na yung tahanan mo na hindi na bulok kundi napakaganda. At ito ay magbibigay karangalan at kaluwalhatian ng Diyos sa walang hanggang buhay. A glory of God. That is an expression of thanksgiving. Bakit ka nagpapasalamat sa bibig mo? Kapag may natanggap ka ay napakalaki, nagpapasalamat ka. Bakit? Dahil kapakipakinabang sa iyong buhay. That is thanksgiving. Dahil nung dinala sa iyo ng Panginoon, the grace, His grace, at nabuhay ka, inalaw mo, that grace ay siya ang mag-mobilize sa iyong buhay. That grace of God ay nandun yung kaisipan mo under the rulership of the Spirit, which is the grace of God. And you are living under the rulership of the Spirit. That is thanksgiving. Magpapasalamat ka sa Diyos, di mo naman hinahanap yung katuparan, yung kanyang paghahari sa iyong buhay. Hanapin mo. Huwag tayong mag-pretend na dahil sa ating pong nakakamtan sa daigdig na ito, sinasabi galing kay Jesus. Galing kay Jesus. Sabihin ko po sa inyo, yung mga bagay na nandito sa daigdig na ito, actually po, it is the fruit of His unconditional favor. Pero hindi po ganyan
ang gusto ng Panginoon na maalipin ka at yung kaisipan mo maiiwan mo sa daigdig na ito. Hindi. Kundi upang maiwanan mo ang daigdig na ito at magpasalamat ka sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhay mo doon sa buhay na inilala ng Diyos sa iyo. Iwanan mo na ang daigdig na ito na punong-puno ng karahasan, punong-puno ng paghihimagsik, pagkagalit, hindi pagpapatawad. Kung ano yung mga bagay na kabigatan mo sa bawat mga tao, and if at ikaw ay sasabihin mo that you are a servant of God, hindi po kasalanan yung tao, kundi ito ay tinetes ka kung paano mo haharapin ito. Whether you are going to na tablahin yung pong panawagan ng Diyos or at iwanan o manatili ang kaisipan mo sa mundong ito. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, the only way and the ultimate remedy of God for you na ikaw ay mapabilang sa kanyang kaharian ay kapag nakapagtrono na sa iyong buhay. Upang ang demonyo ay hindi na siya ang magdidemonize sa iyong kaisipan, but ruled by the Spirit from God. Kaya nung sabi ni Santiago, resist the devil and he will flee from you. Ibig pong sabihin, nandoon. Dito na tayo namulat sa mga kasamaan ng daigdig na ito. Ngunit i-resist mo and allow the Spirit from God to work in your life. Whatever the cost, you must have to face it. Tablahin mo ang daigdig na ito at harapin mo yung panawagan ng Diyos for your own salvation. Kaya sabi ni Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Dahil ang ating inaabot dito, ang ating pong minimithi rito ay yung lubos ng ating Panginoong Hesukristo ay makapagtrono sa ating buhay. Being a king. Kaya nga sinabi, He is the King of Kings because we, being the owner of this body na may ibibigay kay Jesus Christ para gamitin as His legality to rule, tayo yung kanyang kasama para i-operate niya through our will. Kung kalooban natin ibigay sa Kanya, pero inuulit ko, hindi tayo ligtas doon sa sinabi ng Panginoon that you cannot serve two masters. Kaya po, the throne of the risen Christ, ito po ay nagsasalita ang Panginoon hinggil dito sa mundong ito. Yung kanyang pagtotrono in order na maalis niya yung legality ni Satan na maghari sa daigdig na ito is to get our life, our physical being maibigay sa kanya as his legality to rule. Kaya nga, ito na po yung pagsasanib, puwersa ng Diyos at ang tao. The Spirit of God and the Spirit of God and the Spirit of men that came from God. Sanib puwersa na. To mobilize His kingdom into fulfillment. Kung ano yung nilayon at mission ni Jesus Christ. Kabahagi ka, kapatid.
Pero ang tanong, kaya mo bang i-deny ang sarili mo sa mundong ito? Dahil sabi ng Panginoon, those who want to follow me must deny himself. Pagka ni-deny mo yung sarili mo, you consider yourself as good as dead here in planet Earth. Yun po ang katotohanan. Hindi po doon sa kaalaman. Kaya nga, mali-mali ang ating pinapakinggan dahil lahat ng mga sinasabi ng mga tagapagturo ay inaangkin yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga bayan from Old Testament na hindi naman sa atin. Tandaan po natin, bilang Gentile by nature, naibukas lang ang pintuan para sa atin after na bumulwak ang dugo ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary at ipanganak ang iglesia na ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag to become a church. Pagka sinabing church ay karelasyon ng Panginoong Hesus na ito ay tinutukoy na tayo ay mga tupa na magiging isa para sa Kanya. Hindi po marami. So kung bakit hindi magkakapare-parehas ang mga iniisip ng mga tao, mga tagapagturo, kasi yung mga itinuturo sa Biblia, yung mga nasusulat sa Biblia, inaangkin. Ang Biblia batayan, instruction for you na matagpuan mo ang higit na mahalaga, which is the risen Christ. Pag mayaman, nagpakayaman yung Kristiyano sasabihin. Eh sabi ng Panginoon, I know my plans for you, plans to prosper and not to harm you. Oh, multi-millionaire. Pero ang tanong, nasaan yun? Nasaan the kingdom of God? Nasasabi niya yun dahil dun sa kanyang katatayuan. But I tell you the truth, hindi po lahat ng nagtuturo ng banal na kasulatan o Biblia, kahit na gaano katagal, kahit na ilang dekada na siya nag-aaral at nagtuturo, ay servant ng living church, ng living God. No! Hindi po. Kundi, ang mga tao na na-transform dahil natagpuan nila ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po. Kaya tingnan po ninyo, usigin ninyo ang inyong mga sarili. Ang tanong. Decide ba natin that Christ shall enthrone Himself into your mortal being? Kung decide mo, then alisin mo ang iyong kaisipan sa kahalagahan ng daigdig na ito. At ilagak mo ang iyong kaisipan kay Kristo from now on hanggang sa huling panahon. That's the only way we can escape from the mouth of hell. Dito lang natin matatakasan ang impyerno. We need to work out. Mahalaga ang bawat pagkakataon. At kapag nagkamali ka, walang hanggang pagdurusa. Yun yung problema. Kaya mga minamahal na mga kapatid, panahon na. Usigin. At suriin natin ang ating mga sarili. Nasaan tayo? Inuulit ko, Satan conquered the world through the law of the flesh.
He conquered. But Paul said in Romans chapter 8 that we, being a Christian, or the real church of Jesus Christ, we are more than conquerors. If Satan conquered the whole world, then we are going to live and soar up into the highest dimension for us to be more than the conqueror. Higit tayo. Hindi po mananatili na tayo ay may kaalaman natin. Ang kailangan dito, hanapin natin ang katuparan, yung kaalaman mo. At dito mo makikita at mapupruban sa iyong sarili na hindi pala isang kasulatan lamang si Kristo, kundi isang buhay ng Diyos na ito ay mararanasan at makakapili habang tayo ay naglalakbay sa daigdig na ito. Kaya inuulit ko po, Jesus Christ, the risen Christ, wants to enthrone Himself in our mortal being upang baguhin, mailabas at makita sa daigdig na ito a new heaven and a new earth na ang tunay na church lamang dito matatagpuan ito because the environment of this world will be changed from glory to glory. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you for this day. I pray, Lord, na patuloy na kami po, Panginoon Lord God Almighty, ay gabayan at ilagak sa iyong mga palad, Panginoon, at patuloy na protektahan kami from every onslaught of the enemy. I pray, O God, in the name of Jesus, the Son of the living God, that every truth ay magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay, na kaya namin, Panginoon, na i-deny ang aming sarili from this world, at talikdan ang kahalagahan ng daigdig na ito, na dito namin nasanay, Panginoon Lord God Almighty, sa feeling under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Sana po ay magkaroon ng kapangyarihan nito na baguhin ang mga aspeto ng aming pong mga pananaw, na hindi na po sa daigdig na ito, kundi yung kalayaan ng aming mga kaluluwa na nakabartulina sa katawan na ito, Panginoon Lord God, na ang katawan na ito ay ma-turn into a slave of God, a house, Lord God Almighty, ng tunay na tao at spirit na nanggagaling sa iyo. I pray, Father, that everyone, Lord, that your unconditional favor shall fall to each and everyone. And I declare that everyone will become victorious as we continue our journey here on planet Earth under your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.